naliligo sa sariling dugo at basag ang muka ng 14 na taong gulang na si Joanna nang matagpuan ng kanyang pamilya sa isang masukol na lugar sa Barangay Bato, Toril, Davao City. Sino ang walang awang pumaslang sa dalagita? Kwento ni Eri, dahil nagtatrabaho sa Maynila ang ina ni Joanna. Si Joanna na raw ang tila tumatayong ina sa kanyang mga kapatid. Oh, anak. Ano na ako? Pa, kain ka po muna. Mahuli na ako sa trabaho, anak. Pa, sumubo ka lang po kahit konti. O, sige na nga. Ito po tayo. Tumawag na ba sa yung mama mo? Hindi pa po. Pasensya ka na, anak. Ikaw na yung sumasalo ng responsibilidad ng nanay mo mula na nagtrabaho siya sa Maynila. Pamilya po tayo, tay. Tayo-tayo lang din po magtutulungan. Napakaswerte ko talaga sa'yo, anak. Sige, tay. Kain ka na po. Sabi niya, tatay, pa, kain na, kay may work kayo. Parang nanay nang dito sa bahayan, ma'am. Maglilinis, maglalaba, magwawalis ng dito sa labas. Kasalukuyang nasa first year high school si Joanna. Tulad ng ibang kabataan, mahilig din daw gumamit ng social media ang dalagita. Mga pinsan ng lahat dito, ma'am, dito sa samahan sa TikTok niya, mga pinsan man lang. Bukod sa social media, pampalipas oras din ni Joanna ang paglalaro ng volleyball kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayon kay Christine, marami raw ang humahanga at nagkakagusto sa kanyang kaibigan. Kaya naman, panay ang paalala ni Eric sa kanyang anak. Sinasabi ko sa kanya, ma'am, nak, palagi kayong nag-iingat na kasi mga babae kayo eh. Hindi kayo mapaluko na yung mga lalaki ng may nagkakakuan sa inyo. Lingid sa kaalaman ni Joanna, isang lalaki ang may lihim na pagtingin sa kanya.